Or instead of saying, or instead of answering the message, they attack or they kill the messenger. And when that happens, the real conversation dies. The space for both truth becomes polluted and hatred. And that is not how civilized, intelligent people should argue. So let me say this again from my heart, from the bottom of my heart, I am sorry. I am sorry to those who felt offended, to those who felt hurt. That was never my intention. Yeah, another day, another POV. That's Regal, or Attorney Regal. Well, Attorney Regal was insulted by DDE's supporters. Yan ngayon ay sikat at talagang nag-viral na naman po sa Facebook, social media, anywhere. Dahil po sa kanyang komento sa pagdating po sa ating former President Roa Duterte doon sa ICC. At marami pong nag-react po talaga sa kanyang video na yon. But Attorney Regal was kanya lang pong pinatotohanan according to him. Okay? Kasi, well, that's very hard to explain actually dito. But this is now the share your story for Attorney Regal. You know why? Because 99% he always posted to always on the side of former and other than is former Duterte or former President Duterte ay nagkomento lamang siya na medyo although sinabi niya naman po doon sa video although wala tayong video ngayon yan pero actually doon po nag-start kaya po ngayon nag-flooded po talaga yung comment to or comment comment to po doon sa against po sa kanya at from 1.7 million followers ay naging 1.4 na lang po. Oh wow. Or 1.8 yata kasi 400,000 ang umalis kanya. Grabe no? Well, dito muna bago tayo natin tingnan yan ay yung video talaga no, na kanya pong humingi po talaga ng sorry no, si Attorney Regal pero matindi talaga ang mga DDS group once na sila po'y nagalit at talagang isang katawan talaga magagalit kahit po kasama pa nila. Naalala ko rin yung mga ibang influencer no na talagang ngayon ay talagang binabara na rin sila ng mga supporters ng DDS. Ganun po talaga. At very solid po talaga dito ko lang nakikita. No, talagang very solid sila. Kahit ako at sinasabi ko ako I'm not Duterte. Pero I'm just relying on what situation. Okay? Just like tulad po ni Attorney Regal ay kaya po salot ako sa kanya kasi pareho pong pananaw namin. But he had a point also na ito po ay nandun na po sa ICC at nagkakaroon na po ng rolling. So ano bang gagawin natin dito? Well, kahit sino po ay talagang mahirap po isolve yan. Kahit po si Attorney Regal ay nagkaminto siya. Kaya pag nung hindi nagustuhan at masama talaga sa pakinggan ng mga DDS group ay talagang inatake na po talaga siya. No? Above, below the above na talagang pag-attack sa kanya. Actually, si Attorney Regal ay nakahanga ako sa kanya sa kanyang wisdom. No? Knowledge niya talaga pagdating po sa legality. Pero simply, he is not perfect. Kahit ako hindi po ako perfect kung nagkapagsalita po siya. Kaya po, nakita ko naman he is humble. Willing po siya humingi ng, yan sinabi niya na po, humingi siya ng patawad. Kaya lang, ang problema naman sa DDS, hindi ko nagugustuhan. Dahil po mayroon pong unforgiveness. Yung parang sobra na ba? Although,
I respect all, at I really respect po sa ating former president kahit po saan po ako kay sa latest na yun ng government at sa former na government noon. Kung kumpara ko natural, mas gustuhin ko po ang panahon ni former President Duterte. Lalo na po sa drugs, di ba? But anyway, may kanya-kanya kasi tayong opinion. That is a freedom of speech. Pero hindi kasi naintindihan eh. Ang importante doon ay maging open-minded po tayo if what is the solution. But anyway, here we go at nakita po kasi medyo talagang grabe ang bashing eh. No? At talagang matindi ito eh. No, matinding labanan ito na talagang napakahirap siyang um, ipaliwanag. Pero ngayon biglang parang gano'n no, yung isang ano mo lang, ayan, 'di ba? Biglang nagbago ang lahat. Parang langgam siya eh, no? Pag ang langgam ay talagang kakagatin ka, no? Talagang lahat sila kakagat sa iyo. Well, ganun po talaga. So, ito po yung mga grabing pagbabas talaga eh. Pag nakita ko ito talagang matinding bashing ito. At yan po ang mga bashing na talagang matindi ngayon ang no, sa Facebook. Well, sa Facebook ko pa lang ito nakita. Eh. Wala pa sa TikTok, wala pa doon sa Instagram, sa Twitter, o saan bang mga ano pa ba, no? At at dito naman po sa UIT, ito pong pinapakita ko how they talagang insulted, no? Kay Regal, Attorney Regal. Yan yung sinasabi, another day, another POV. Regal was insulted by DDE supporters. Wow. Nakakalungkot. Actually, I'm not so happy for this. Although sana wag naman po tayong ganyan, no. Sobra naman. Although yes, I want if former president to go back home. Kaya lang nandiyan na po siya sa ICC, wala na po tayong magawa dahil po siyempre at yan na po yung plano at talagang kaharapin na po yun, may rolling na po. So, I don't know, I'm not a lawyer, pero kaya pagdating dun sa ICC, no, tahimik na po tayo diyan kasi paano na yan eh. So, manood na naman tayo at tingnan natin, no. Kahit si Attorney Kaufman nga na medyo na mayroong din mga DDS group na talagang umano sa kanya eh. Talagang post na sa social media na di maganda din dahil sa mga 'di ba? So anyway, that's part pero nandun pa rin po si Attorney Kaufman. So katulad din ni Attorney Regal, he wanted to uh, former President no, Roa Duterte to back home. Kaya lang siyempre tama pa ay really unsa pag natingnan niyo po yung pag-live nung nag-live siya ay yung nakaraan nag-live siya ay maliwanag po ang last na video na doon. Sinabi niya talagang he want no? At humingi pa talaga siya ng forgiveness. Kaya lang problema, may sumali pong gobernador no ng Cebu. So parang ang hindi ko lang nagugustuhan, I'm sorry if you sana wag po kayong maging offend sa aking sasabihin. Bakit kailangan pa tayo magmura? Bakit kailangan magmura ang tao? Parang hindi maganda if I quote in the Bible, that is the idle word. So, hindi kasi magandang yung mumurahin mo ang tao. Ito pong naging problema, no? And I don't like when former president talking about pagmumura. I don't like even myself as a pastor I never din use any words of hindi maganda yan eh. So yung mga words na di dapat gagamitin. Pero ngayon ito rin mga na-adapt yata ng mga DDS supporters. So well, kailangan po talaga is open-minded po tayo, no? I respect po talaga no kay former president. No? Mas mataas ang tingin ko kay former president Roa Duterte kaysa ngayong ating president. I'm very sorry din. But that's really that po. Pero siyempre nandiyan na siya nakaupo
At wala kang magawa eh. That is siyang nanalo sa election. So, may mga bagay na talaga nandiyan po ang kapangyarihan ngayon sa kanya. Well, wala pong magawa ang ating former President Roa Duterte na kaya po ngayon I believe no na tama po sabi nga ni attorney Regal ay may ano yan eh. May kwan yan, may tawag nito. Eh, may wisdom yan si former president. Kaya nga pinapatahimik niya tayo mga Pilipino dito eh. Na wag nang makialam sa kaso niya doon. Kahit po sino ba to? Si Harry Roque, di ba? So, pinapatahimik, hindi na nga pinapasali yun eh. Pinapakalitan na nga ni VP Sara. So, may mga bagay kasi na kailangan po talaga nating maintindihan. Ito, hindi maganda talaga ang kanilang mga pinagsasalita dito. Ba? Yeah. Grabe. Kung babasahan nyo at talagang nagpa-flooding po talaga sa Facebook ngayon no laban dito kay Attorney Regal. Naka ano naman 99%. Sabi nga na parang ginamit lang. Bayaran siya. Kaya mahirap po 'yon. Na talagang don't judge the books by its cover. So, mabuting tao po si Attorney Regal. Actually, he's a good person. Although, ano lang siya kasi, hindi, yung kanyang sarili ay alam niyo naman po, di ba? Pero hindi ko tinitingnan. But I'm looking for what he is, an attorney that mayroon po talaga siyang wisdom. Although may mga, yung sinalita niya talaga, may mga problema doon. Pero humingi siya na eh, di ba? Humingi siya ng pasensya. So, yan po. Kaya ito pang sinasabi niya eh, no, di ba? I speak for the lens of the law. Ito naman po ang na-post ng mga supporters, no. At nilagdagan kasi. Well, that's the kanilang views yan eh. Kanilang kaya sabi ko nga eh kanina, parang langgam yan eh, no? Pag pinakialaman mo ang reyna, lagot ka na sa lahat ng mga langgam. Grabe no. Yan po ang grabing support ng DDS pag-support sa kay former President Roa Duterte. And I really admired for that. Pero wag naman po sa ganyan na talagang parang ay napakahirap po talaga magsalita pa ganitong mga sitwasyon. Pero wag naman sanang sobra-sobra, no? Na talagang above, parang lalaitin mo ng tao. Well, siguro na nasasaktan din. Kaya po, hirap nga. Sabi ko nga, parang langgam yan eh. Lagot ka na. Well, ganun po talaga. Pakinggan po natin yung video ni Attorney Regal. Okay. Pala to. Ito pala. Yeah. Or instead of answering the message, they attack or they kill the messenger. And when that happens, the real conversation dies. The space for both truth becomes polluted and hatred. And that is not how civilized, intelligent people should argue. So let me say this again from my heart, from the bottom of my heart, I am sorry. I am sorry to those who felt offended, to those who felt hurt. That was never my intention. But let me also be honest. I never attacked anyone personally. I only shared my legal reading, my perspective. And I stand by that. Because when I speak from the lens of law, not loyalty. In the past days, I have been called many things. DDS, DD shit, BBM, Pinklawan, Dilawan, Ultra Pink. As if thought must always have a color. As if truth must always take a side. I have been bashed, cancelled, unfollowed,
and condemned not for lying, but for thinking differently. And yes, even the governor of Cebu has joined the fray, reducing me to name calling that is painful and derogatory, especially if you are not from my community. But I will not respond with anger. Sakit, gyud. Sakit. Tinood. But I will not exchange insult for insult. Because the mark of a civilized society is not how loud, how loud we curse, or we curse those who differ, but how calm we remain when others throw stones. That's why I tried to become my social media team were like crazy already. But I said, calm down. They were crazy because my followers already plunged. And I said, it's okay. We started with 21. To plunge it down and to have it go down, or in Well, pakinggan naman natin yung kanyang sinabi. So, I respect, no? At humingi naman po siya talaga ng tawad. Parang mahirap eh. Paano kaya kung ang ibang DDS din na magsalita ay sigurado ganyan ding atake? I don't like what happening now for the this siguro ako aatakihin din kung magsalita ako na against na kay former President Roa Duterte. But anyway, I respect whatever what he said, no, ni Attorney Regal especially, no. Although nakipakinggan ko rin, um, I don't like sa kanyang sinabi din noon. Pero just remember, don't attack the sabi ni Attorney Regal. Don't no just ano lang no, yung kanyang message dapat hindi ang messenger. Yung inattack mo yung messenger, hindi dapat yung message na sana. No, kung against ka, dapat you have to kasi ano naman siya open naman siya, di ba? At humingi siya ng pasensya, patawad. At I will still, marami po ang malis kanya. Kita mo, 1.8 million. So, naging 1.4 million na lang. So, ibig sabihin, 400,000 talagang malis. So, well, ganun po talaga, no, sa mga sitwasyon. Parang ganun eh. Well, ganun ah. Basta importante, marami pa rin nagsusupport kay Attorney Regal. At isa rin ako, talagang manonood ako talaga kay Attorney Regal dahil maganda po talagang kanyang mga pananaw. And not because no, wala tayong evidence na binayaran siya, wag naman basta-basta sabihin binayaran, ganito, no, madidiis, pink, ano ba naman? Talaga naman. Well, kahit ako, pag itinanong niyo ako, I'm not really concerned about politics, whatever the colors there. But I always look for the truth. Kaya po kay former President Roa Duterte ako dahil nandun yun eh. About the truth we are talking about. Pero pagdating naman po sa mga sitwasyon ng mayroon din naman po na kailangan din pong may mga bagay din na di magandang ginawa po si former president, especially nung nagmock po siya sa ating Panginoon. Well, kanya yun eh. But God still forgive us whatever, no? Kasi don't judge a person. 99% po ang kanyang ginawa, no, sa lahat ng kanyang video. Andun na po yun sa video na patungkol po sa ICC kasi parang walang chance eh. So, kailangan po harapin. Kasi rolling na yun eh. No, hindi po natin kontrolado ang ICC. It's up to you. It's up to me. Nasa atin po yun, pananaw, in our opinion. Opinion lang po nating lahat yon. Pero pagdating po sa ICC, may sarili po silang batas doon. Because hindi na po batas ng Pilipinas. Kaya po, that's the hard things to do.
ay pinalis na, tinanggal na po yung nag-persecute, itong persecutor, pero hindi tayo makakapagsigurado po. Just lessen somebody, maging open mind po dapat ang mga DDE supporters na magkaroon po ng wisdom, hindi yung parang ganito. Don't be bound to your emotions, but learn, think it, mag-isip po. Ganun po si if PRD, no, matalino yon, hindi yun nagpa-bound sa anuman. Don't ko kasi ako hanga po kay former president, because when it comes of thinking, he is he is genius, no, matalino po si former president at alam niya pong gagawin yan. Kaya po, control po, relax ng ating emotion. Okay? But if you attack me, I'm sorry, that's your opinion. But my opinion is this: let us respect what the ICC, and ito nandun na eh. Walang tayong magawa. Kahit po sumigit. Kita mo, ginagawa na ngayon ng Senate na, ginagawa ng paraan ng Senate po. Pero still, ICC pa rin masunod. Pero pag nakikinig naman sila, di ba? So, pero pagdating po sa law ay talagang nasa rolling na po yon. But let's pray na ang lahat po ay manalo. Makauwi po si former President Roa Duterte. Okay, so don't be bound, don't be controlled by your emotions. Let's forgive Attorney Regal. Okay, he is a good person for me. Although wag natin siyang bigyan ng yung kanyang kasarian, kanya yan eh. Remember, Jesus Christ died to the cross for our sins. Lahat po tayo ay mga unrighteous. There's no righteous, no not one. Yeah, please calm. Let be unite, sabi nga ni Tony Regal. Dapat mag-unite ang lahat. So again, this is your story, Ronnie Harbel, and I hope you will listen and mag-isip-isip po tayo. Nasa inyo 'yon. Kung iba, mayroon naman po kayong interpretasyon eh. Mayroon naman kayong sariling isip. But this is mine. Dapat maging unite, no? Give them a chance. Pag sabing walang trust na, sino ba? Mahirap magsalita pero it's reality. No, kung may trust talaga, hindi ayun na lang magsalita niyan. Anyway, this is your story, Ronnie Harbel, and don't forget to subscribe my channel and click the notification bell for updated my new video. Okay, and like and comment whatever you want to. Basta wag niyo lang rin po akong mumurahin. You have an opinion, I have an opinion. Everyone has an opinion, and also we have a freedom of speech as long do not speak the Lord above. Okay. God bless everyone, and may the Lord bless you all. Bye-bye.